May mga nakalap daw na impormasyon ng ilang mambabatas na nagsasabing si House Speaker Martin Romualdez umano ang nasa likod ng pagpapapirma para sa charter change. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Romualdez pero ilang beses na niyang pinagdiinan na hindi siya nag-utos ng People's Initiative. May report si Tina Panganiban Perez. Hindi PI o People's Initiative ang tawag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa signature campaign para sa charter change, kundi TI. Ano po yung TI, sir? Tambaluslos Initiative. Alam naman natin, isa lang ang tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kumbinsidong may kinalaman si House Speaker Martin Romualdez sa People's Initiative. Feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressmen. Sino ang mga minagmamayabang that we already got the votes? Congressmen. And who is that leader of that house? My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez ang alegasyon. Nangangalap na ng ebidensya si Alvarez para harangin ang PI sa Supreme Court. Hihintayin daw muna niyang maisumite ang mga nakalap na pirma sa COMELEC bago maghain ng petisyon. Nauna nang sinabi ng Senado na kukwestiyonin nila ang PI sa SC. Kung sasamahan ako ng mga ibang senador, ay lalong magpapasalamat ako. Ang Senado, inaaral yung mga options available to us as an institution and to us as individual members of the Senate. Pwedeng Senate ang mag-file ng case, pwedeng individual senators. Si Albay 1st District Representative Ed Selagman, pinag-aaralan ang paghahain ng petisyon sa COMELEC. Krimen anya ang napapaulat na umano'y pamimili ng pirma. Sabi naman ng bayan muna, dapat ay sa lower courts o sa COMELEC muna harangin ng PI. Ang isa sa mga nagsusulong ng PI, nanindigang sinusunod nila ang tamang proseso. Talagang we expect na merong mga hadlang. Pero handang-handa kami because the defect and infirmities in the Lambino case ay talagang pinag-aralan namin iyon at in-address namin. Wala rin anyang kinalaman si Speaker Romualdez sa paggangalap nila ng pirma. Pero aminado siyang kinokonsulta niya si Albay 2nd District Representative Joey Salceda tungkol sa economic amendments. At kaugnay naman sa sinabi ni Salceda na nakamit na ang kinakailangang bilang ng pirma. Yung data ko ay near to 12%. Baka may ibang data si Congressman Salceda na pinanghahawakan. So I cannot dispute his figures or numbers. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.